So, our subject is all about the doctrine of the Scripture. Dito na po tayo sa ikalawang bahagi ng atin pong tatalakayin. What does the Bible say concerning itself? Ano po ang patotoo ng Biblia patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa kanyang sarili? So, tayo po muna ay manalangin. Sister Sally, open us in prayer. Patuloy na pagpapalago mo sa akin sa espiritual lugar. Lord, sa Panginoon, kami ay dumadalangin sa iyo at sumalapit na samahan kami muli, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Yung kami ng wisdom pinalis, Panginoon, upang Panginoon ay matutunan namin o aming ito maunawaan, Panginoon. Pagkat, Panginoon, hindi namin ito alam kung wala na po sa amin. Pagpalain niyo rin po ang magtutulog sa amin. Bishop ito sa silo, Panginoon. Pagpalain kami natin, Panginoon, sa at sa iyo namin, Panginoon, nagkatiwala ang aming gawain. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, welcome po sa atin pong talakayan sa hapon po na ito. Letter A ng atin pong manual, pinag-uusapan po natin ano po ang patotoo ng Biblia patungkol po sa kanyang sarili. What does the Bible say concerning itself? Letter A, the Bible claims to be divinely inspired. The Bible says that all Scripture is literally God-breathed. Ayun, hiningahan ng Diyos. Yun po ang patotoo niya sa kanya pong sarili. Ano po? God-breathed. Sabi na 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God. It was inspired by God. Yung pong Bible na atin pong pinanghahawakan o ang salita ng Diyos. Number 1, tingnan po natin yung mga nagpatotoo. Moses understood that he was writing the Word of God. In Exodus chapter 17 verse 14, naunawaan daw po ni Moses na ito po ay salita ng Diyos. Sabi po ng 17:14 ng Exodus, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua. So, sabi nga dito, ang Diyos mismo ang nagsalita kay Moses. Na ang sabi ni Lord kay Moses, isulat mo ito para magkaroon ng paalaala, a memory, no? In the book at recount it, sabi roon. Banggitin mo kay Joshua sa pandinig ni Joshua. Yan po yung sinasabi ng 17:14 ng Exodus. Si David, ganun din po ang kanya pong pagkakilala. David understood that he was at times inspired to write. So, siya po ay kinasihan ng Panginoon. No? May inspiration kay David nung sinulat niya po ang mga talata po na ito. In 1 Chronicles chapter 29 verse 18 o 28 verse 19, sabi po diyan, all this, said David, the Lord made me understand in writing by His hand upon me all the works of these plans. So, David spoke about the Lord, no? The Lord made me understand, sabi po ni David, upang isulat niya yung mga talata po na ito. And number 3, the various prophets recognized that they were speaking the very word of God. Ang mga propeta sa Old Testament, ni-recognize po nila na sila po ay nagsasalita when they were prophesying or speaking or preaching, they were recognized na ang kanila sinasabi ay coming from the Lord. No?
Sinabi ng Panginoon. Basa nga po Jeremiah 1:9. Jeremiah. Sabi ng Jeremiah 1:9, Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Amen. So, sabi po sa English version, Then the Lord put forth His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Napakatinding karanasan po, no? At sabi ng Isaiah chapter 1 verse 10, Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the instruction of our God, your people of Gomorrah. So, ito po ay patunay na talagang may pagkasi ang Panginoon. When the writer in the Old Testament, sinulat ito po mga talata na ito. Sa Ezekiel chapter 2 verse 7 and chapter 3 verse 10, sabi po diyan, Ezekiel, 2:7. yes, Dito, at iyong sasalitain ang aking mga salita sa kanila, sa bibinggin o sa itatakwin man, sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik. yun, di ba? But you shall speak my words to them, whether they listen or not, for they are rebellious. O, di ba? Gampanin po ng man of God, speak the words to them. Makinig man sila o hindi, problema na nila yun. Hindi mo na problema yun. Sabi kay Ezekiel, ano? Kaya dito sa Ezekiel, pagdating ng chapter 3, sabi, tao, ginagawa kitang bantay ng Israel. Di ba? At kung ano marinig mo sa akin, sabihin mo sa kanila. May mga babala may the watchman. O the watchman. Sa Daniel, ganyan din po. Sabi nga uli ng 3:10, basahin ko lang ang 3:10 ng Ezekiel. Moreover, he said to me, Son of man, take into your heart all my words which I will speak to you, and listen closely. No? At pagdating ng verse 11, Go to the exiles, to the son of your people, and speak to them, and tell them whether they listen or not. Thus says the Lord our God. Amen? Meron din yan sa Hosea chapter 1 verse 1, Joel 1:1, Amos 3:1, Obadiah 1:1, Micah 1:1, Habakuk 2:2, Sepaniah 1:1, Haggai 1:1, Zechariah 1:1, Malakay 1:1. Kita niyo, no? Bawat prophet, patunay na nangusap ang Diyos sa kanila. The key phrases in the life of the prophets was, the word of the Lord came to me. Di ba? That is the key phrases. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Ano pa? Sa iba, the burden of the Lord came to, and the says the Lord. Yan po yung atin po mababasa. Kaya patunay po na ang mga propeta na author ng Biblia o ginamit na author na nagsulat ay kinasihan ng atin po Panginoon. Number 4, the New Testament writers indicate that they accepted the Old Testament writers as being inspired by God. Accepted. Sabi nga, ang mga writer sa Bagong Tipan nagpapatunay na tinatanggap nila na po yung Lumang Tipan na ito po ay inspired by God. No? Ito po. Una, sabi ng Acts 2:16, 2:25,
2:29, 3:22, 3:24, and Acts 15:15. So later, they continually use the Old Testament to prove or validate their teachings as if the authority of the Scripture was unquestioned. Sabi ng Acts 15:15, and with this, the words of the prophets agree, just as it is written. So yan po yung ano. Kaya connected ang New Testament at saka Old Testament. Hindi pwedeng paghiwalayin. Magkarugtong po sila. At inuulit-ulit ko, ang subject po ang gitna po pinag-uusapan diyan, the person of our Lord Jesus Christ. No? Hinula sa lumang tipan ng Panginoon Jesucristo at ang kaganapan sa bagong tipan. At meron pa mga hula sa lumang tipan na hindi pa po na mga nagaganap. No? And letter B, they state the fact of inspiration as it applied to the Scriptures that they had the Old Testament. So, actually, nung isinulat po ang 2 Peter 1:20 to 21 and 2 Timothy 3:16, ang kinukuha nila Old Testament, lumang tipan. Sabi nga uli doon ng 2 Peter 1:20 to 21, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Amen? Wala raw hula, no? Na ito ay hinihula ng common na tao na ayon lang sa kanilang kagustuhan, no? At sabi nga, ang mga hula na inihula ng mga propeta, it never came by the will of man. Hindi po sila tsamba-tsamba o hallucination. Di ba? Bagkus malinaw po rito, sabi doon, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. No? They were spoke, no? They were speak, no? When they were spoke, they were moved by the Holy Spirit. No? Meron pong pagkasi ng banal na Espiritu Santo. Kaya very powerful ang Word of God. 'Di ba? Bumabago ng buhay ng tao. No? Kasi ang author ang Diyos. Amen. Nung sinulat man ng tao ito, kinasihan sila ng Diyos. And number 5, the New Testament writers also claim to be speaking the Word of God. Maging ang bagong tipan. No? Kiniklaim nila na sila po ay nag-speak ng Word of God. Una, Jesus, who was the Son of God, who was sent from God, declared that he did not speak his own words, but that all that he spoke came from God. Amen? John 12:47 to 50. Pakibasa po. John 12:47 to 50. John 12:47. Ano sabi? Kung ang sinumang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Amen. Hanggang 50 na po yan. Ang nagtatakoy sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong ibang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin
ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos Amen. kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sabi sa 50, at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Amen. Okay, sabi po, no? Sabi doon, if anyone hears my words and does not believe, tingnan niyo po yung sinasabi ni Lord. Ano? Ang sino man na nakikinig ng aking mga salita at hindi naniwala, meron palang ganun, ano? Nakinig pero hindi naniniwala. Sabi niya, I do not judge him. Hindi ko kayo hahatulan. No? Opo. Bakit? For I did not come to judge the world, but to save the world. Amen. No, hindi ko kayo hahatulan. Kasi naparito ako para hindi humatol. Naparito ako para iligtas ang isang katauhan. Amen. Sa talatang 48, siya o he who rejects me, siya na tumatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa mga salita ko, sabi doon, has that which judge him. Meron nang humatol sa kanya. The word that I have spoken will judge him in the last day. Diba? So, yung salita raw ng Panginoon, ano? Amen. Ang siyang hahatol sa kanila sa huling araw. Amen. No. Tapos bakit? Sarili. For I have not spoken on my own words o on authority, sapagkat hindi ako nagsasalita ng sa aking kapangyarihan o autoridad. Ito ay galing sa aking Ama na nagsugo sa akin. Diba? Amen. Kaya sabi, no? So, what I should say and what I should speak. Yeah. Si Ama, di ba? Ang Ama ng ating Panginoon. Ang nagsugo raw sa Kanya at ang utos sa Kanya, kung ano sinabi niya, no? Kung ano ang sasabihin niya, yun ang Kanya sinasabi. At sa 50, at nalalaman niya, and I know, nalalaman ko, na ang utos na ito ay merong bunga ng buhay na walang hanggan. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. Amen. No, dahil diyan, anuman ang aking sinasabi, no? Ito raw po ay sinabi ng aking Ama. Amen. Ang mga pangungusap ni Kristo galing sa Ama. Yun ang kanyang yan ang kanyang ibinabahagi. Kaya pag hindi niyo tinanggap yung sinabi ni Kristo, hinahatulan ninyo ang inyong mga sarili. Amen. Hindi si Kristo ang humahatol daw. Ayaw niyang humatol. Kasi nga si Kristo raw naparito para iligtas dapat ang tao. Amen. Kaya lang, ang tao ay mapapahamak dahil sa kanilang hindi pananampalataya. No? Yung hindi nila pagkilala sa mga salita ni Kristo. Parang ganoon na rin yun, ano? Ayaw niya nga humatol, pero nagsalita siya. Ayaw niya naman pakinggan yung kanyang sinabi. O hindi ko kayo hahatulan kasi naparito ako para magligtas. No? Amen. Pero yung salita ko ang hahatol sa inyo. Ay galing yun sa Ama. Yun. At sabi Kasi ng- wala ko sinabi na hindi galing sa akin lang. sa Ama. Lahat na sinabi ko, galing sa Ama. Amen. At Kaya yung salita ko na sinasabi ko sa inyo, yun ang hahatol sa inyo. Amen. Kaya, letter B, Paul wrote most of the New Testament claim that what he spoke were the very words of God. 1 Thessalonians 2:13. Si Pablo raw po ay nagsalita, di ba? Kiniklaim, no? Na siya po ay nagsulat o nagsalita na ito po mga sinulat niya ay words of God. 1 Thessalonians 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay siyang pinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Amen. Amen. No?
Dahil dito, di ba? Sabi nga for this reason, punong-puno ako ng pasasalamat sa Panginoon, di ba? Opo. Na talagang without ceasing. Bakit nga punong-puno siya ng pasasalamat? Kasi nga, sabi roon, Tanggapin. no, because when you receive the word of God, which you heard from us, di ba? Dahil nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na narinig ninyo sa amin, ano ginawa nila? Pinangaral. Tinanggap nyo ito. You welcome it, not as the word of men. No? Salita No? ng Diyos. But, as it is in truth, tinanggap nyo ito na salita ng Diyos. Amen? Opo. Kaya nga, dahil tinanggap ninyo na ito ay salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos effectively works in you who believe. No? Doon sa mga tumatanggap, naniwala. Patotoo ni Pablo yon, patotoo ng ating Panginoon Kristo kanina. Ngayon, patotoo naman ni John. John declared the faithfulness of his witness to the world in 1 John 1:3-4. First John. Basa po. First John 1, 2, 1:3-4. 3-4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Amen. Amen. Diba? That which we have seen and heard, we declare to you. Diba? Yung aming nakita at narinig, Ay siya rin namin. ibinabahagi namin sa inyo, that you also may have fellowship with us. No? Yung narinig daw nila, nakita nila, ipinapangaral nila. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng pagkakaisa. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen. Amen. And these things we write to you, that your joy may be full. Malubos. Amen. And in 2 Peter 1:21, binasa na natin kanina yan, Peter attests to the fact of inspiration. Amen? So, New Testament writer. Amen? The Lord Jesus Christ, Apostle Paul, si John, at si Peter, sila po ay mga nagpatotoo na ang kanila mga ipinangaral, not just only the word of man, or the word of man, but the word of God. Kasi Letter B. The Bible claims to be the final authority. final author. Final authority, yung blanco po. And hence, Final. the final court of appeal and only source and norm for all doctrine. Final authority. So, ang tawag diyan, yun nga, number 1, we are not to add anything to what God has said in Deuteronomy chapter 4 verse 2, Joshua 23 verse 6. This rules out of all of those schools that place the books of other men or religious traditions on the same level of the Word of God. Oh. Sabi ng Deuteronomy 4:2, Huwag ninyong daragdagan, ibabawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. yun. Kaya pala meron tayong sola escritura. 'Di ba? At sa ibang ano pa, sola fide, 'di ba? Sola yung ano, sola scriptura, 'di ba? Kaya napakahalaga yung sinasabi dito. You shall not add to the words or to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you. No? Kasi po ang ibang mga pananampalataya, katulad niya, example, ang Mormon, no, meron po silang the Book of Mormon. Ang Roman Catholic merong catechism.
Di ba? Ang saksi ni Jehovah, meron silang watchtower. Tama ba? Sa saksi. So, ang Iglesia ni Cristo, meron pa sugo. Tayo po, ang final authority natin, Bible. Word of God. Ito yung parang soul na pinaghuhugutan natin na ating pananampalataya. Amen? Sa kanila, secondary lang ang Bible. Tayo po, hindi lamang primary. Solo talaga. Diba? Kaya, kahit anong tradisyon, kahit anong sulat ng mga human author, pag hindi umaayon sa salita ng Diyos, nire-reject natin. Diba? Kailangan tugma sa salita ng Diyos. Lagi natin inaangkla sa Word of God. Kahit yung mga tradisyon natin, di ba? Yung mga pamahiin natin nung araw na hindi pa tayo nakakilala kay Lord. Basta unbiblical, reject yan. Di ba? So sabi ko nga, dati, bago ka umalis ng bahay, kung kumakain kayo, ikot-ikot, di ba? Ganun eh. Pag may patay, Pagbabawalis. bawal maligo, hanggat Bawal maligo. kahit bumaho na kayo dyan, bawal magwalis, binabasag pa. Bawal mag-pink. Bawal mag-red. Oo. So, hindi na yun applicable, di ba? Kasi wala naman sinasabi sa Bible ng gano'n. Mga pamahiin lang Oo. ang iglesia. Tradisyon. Pamahiin. May pamahiin lang. Oo, ano na yung mga pamahiin? Kasabihan. Horoscope. Kasi ang Yung kapalaran mo, galing sa tradisyon horoscope. kasi na tinatawag is kagaya ng fiesta. Kagaya niya. Tradisyon natin yun, yung Oo. nag-aakyat. Pati yung yung Yun ang mga tradisyon. All Saints Day. All Saints. Oh, yung tradition din yun. Pero yung All mga way. bawal sa patay, bawal sa mga pamahiin. Okay, so, yan po. Pamamagitan niyang, Number 2, we are not to take anything away from the declaration of God. Oh. Take anything away. Yung dagdag bawas, di ba? Sa election lang meron ganun, dagdag bawas. Tama. No? Pero sa Bible, hindi pwede yung dagdag bawas. Amen? Kung ano nakasulat diyan, Yan lang. yun na yun. Sabi nga, these rules out all of those who accept only a portion of the Bible as having authority in their lives. Ayan. Yung rules daw nito, no? Pakinggan po ninyo, no? Yung iba kasi, ang ina-accept nila, portion lang ng Bible. Di ba? O like for example, Calvinist ka. Lahat ng mga talata na tumutugma sa pagiging Calvinist, Yan lang ang kukunin nila. yan lang ang kukunin mo. Katulad, Iglesia ni Cristo ka. Lahat ng talata patungkol kay Kristo bilang tao, Yun lang ang kukunin. yun lang ang mga kukunin mo. Eh, merong nagtuturo ang Bible, si Kristo, Son of God. Diyos na nakatawan tao. Amen. O, tayo, balansyado tayo. Sinabi ng Bible, tinawag siyang Son of Man, tinawag niya sarili niya Son of Man. Son of Man. Tao. No? Pero Diyos na nakatawan tao. Yan na yung sa kanila, one-sided lang. Di ba? Nakapokus lang sila. Tutok lang sila sa pagiging tao ni Kristo. O, pagdating naman sa mga Calvinism, di ba? May tutok lang sa puro grace. Opo. Di ba? Puro grasya. Dapat Merong si Christ meron may two sides of coin. Grace and truth. Amen. Di ba? Mercy and truth. Di ba? Sabi ng 114 ng Kaya, awa ng Diyos, tayo po ay bumabalanse sa mga katuruan ng mga gano'n. Amen. Di ba? Kasi iba hyper. Yung iba naman puro works. Pagka ikaw naman ay Katoliko, puro works yan para maligtas ka. Oo. Di ba? Magpatayo ka ng ganito, tumulong ka ng ganito, magkawang-gawa ka. Tapos sulat may pangalan mo, donated by so and so. Di ba nakagano yung Kaya ka nakakatulong kasi. Tapos ang akala nila, pwede na sila maligtas ng ganun. Hindi po. Balansyado. No? Sabi nga, ng 22:18 to 19,
Aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Yun. Amen. Pag nagdagdag, ano raw gagawin? Daragdagan ng salot. Padadala ka ng salot. Opo. Diba? Gusto mo ba yun? No? Ayaw. No? At to him the plagues that are written in this book. Pag nagbawas, Pag naman, pag nag-take away, Kanya ang salot ng Oo. buhay. alisan siya ng puno Oo. ng buhay, Oo. alisan siya ng bahagi. God shall not take away his part from the book of life. O ibig ano to? Nawawala kaligtasan? Amen. Pag nagbawas ka, mawawala kaligtasan? Kasi hindi ka raw ano eh. Yung ano niya, Hindi ka raw makakabahagi punong kahoy ng buhay. No? mawawala yun. Puputulin doon sa Bayang book of life. Ano, buburahin? Tsaka Nabubura sa ba? bayang Pangalan? banal na nakasulat sa aklat na ito. Di ba? Opo, Bishop. God shall take away his part from the book of life. Verse 19, pakibasa ka Tagalog. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi Oh, sa punong bahagi. kahoy ng buhay. Bahagi. At sa bayang banal. Hindi ka na pwede makibahagi. Opo. Para doon sa aklat ng buhay. Kita At mo. sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. From the holy city and from the things which are written in this book. O, kita nyo, interpret lang ninyo maigi yan. Lalo na yung mga nanonood sa atin. Pangatlo, we are not to formulate doctrines that are contrary to the Word of God. All other authorities must submit to the declaration of the Word of God. Galatians 1:6-9. Ito po sinasabi. Galatia 1:6-9. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit at ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Let him be accursed. So, as we have said before, so now I say again, inuulit ko, if anyone preaches any other gospel, meron palang ibang ibanghelyo. Kaya yung naniniwala sa ibang ibanghelyo, ito yung mga taong hibang, mga nahihibang. Dahil ang pinaniniwalaan ay ibang ibanghelyo. Kaya maraming hibangers. Sensitive talaga ang word of God. Pag di mo Kaya nga. i-interpret ng maayos, Kaya pwede nga. kang makaligaw ng tao. Oo. Kaya, Pakasumpain siya. No? Let him be accursed. Kaya ingat-ingat tayo ng pagtuturo. Amen. Baka ang turo natin, lihis na, hindi na biblical. Diba? Oh, James chapter 3, sabi roon, pakaingat-ingatan ninyo, no? Na yung inyong mga pagtuturo. Kasi ang una, mahigpit ang hatol sa mga tagapagturo. Kasi pag mali ang turo ng pastor, nasagap ng miyembro, edi ipapasa nila sa iba na mga nakakausap nila. Kita niya nagpapasa-pasa lang. Nasagap niyo yan eh. Turo. Hinawakan ninyo. Kasi tunuro niya. Tapos tuturo niyo na ituturo naman sa iba. Kanila. Ay yung pala, may kumbaga sana merong pampaalsa, may dagdag, may naturo. Hindi pala pure. Pure gospel kasi ang kailangan. Amen? So, yun ang kailangan, pure. So, letter A,
the church and its traditions must not be our source of doctrine. Ayan. Yung church, ano? Kasi merong formulated commission ng man of God doon sa church Di ba? Yung against sa Bible, at meron din mga tradisyon na hindi po talaga biblical. Basa nga po, Mark, mahaba ito. Mateo, Bishop. Kay Matthew na lang, 15:9. Mateo 55. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuro nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Wala raw kabuluhan ang kanila paglilingkod kay Lord o pagsamba. Amen. Bakit? Kasi nga, itinuring nila na galing sa Diyos yung mga utos ng mga common na tao. Unbiblical po naman. So, sabi nga, Jesus did not have much use for tradition if it nullified the Word of God. Whenever our traditions and the Word of God disagree, we must abandon our tradition and go with the clearly revealed Word of God. Amen? Kung ang tradition daw po natin ay hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, dapat daw po nating abandona, talikuran, itakwil, iwaksi ang tradisyon, at manalig po tayo, sumang-ayon po tayo sa salita ng Panginoon. And the Bible said in John chapter 8 verse 32, "And you will know the truth, and the truth shall set you free." Letter B, our powers of reason or rationalism. Reason or rationalism must not be source of our doctrine. Many divine truths will never be discovered or be acceptable to the rational mind. In 1 Corinthians 2:14, Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasan ayon sa Espiritu. yan. Maraming mga natural na tao, common person, Hindi niya napag-uunawa. marurunong sa mundo, pero foolish pagdating sa Word of God. Amen. So, kaya sila, nakikipagdebate sila, nakikipagdiskusyonan according to their own knowledge or wisdom o yung kanila pinag-aralan. Di ba ba? Pero ito po ay kamangmangan sa harapan ng atin pong Panginoon. Mga pinagmamalaki niyan. Bakit? Ano ba natapos mo? Ako, summa ako. Summa. Cum laude. Di ba? Sumama sa ibang baba. Sumama sa ibang lalaki. And letter C, our experiences must not be that which determine our doctrine. O minsan yung karanasan. There are such things as lying signs and lying wonders. No? Acts 8:9-10. Datapat may isang tao na nagngangalang Simon na ng unang panahon ng manggagawa ng sabayan at pinahahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabi siya isang dakila na siyang pinakikinggan nilang lahat buhat sa liit-liitan hanggang sa dakilaan. Daming na napaniwala. Sabi, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinawag na dakila. Sino raw? No? Si Simon. So Simon appeared to be of God because of his miracles. Kaya hindi po lahat ng miracles sa Diyos galing. Experience po, letter C. Sabi po, reasons and rationalism. Reason? Experience. Yung B, Ay, or not rationalism. reason or rationalism. Yung B. Hindi raw po natin pwede maging batayan, yung mga karanasan. Para maging doktrina po natin. No? Bagkos, ang batayan talaga natin, Word of God. Kasi nga, kahit si Satan can produce lying signs and wonders. No? Kaya hindi lahat ng gumagawa ng himala sa Diyos na. Amen. No? At sa 2 Peter 1:16-21, we have something more sure than experiences.
Bakit? Sabi nga, Peter could have used his experience on the Mount of Transfiguration to be that which defined his doctrine. But he indicated that we have something more certain than the greatest of experience. Amen? So, mga karanasan po natin. Like for example, meron na bang nakakita na halimbawa yung namatay yung yung mahal niya sa buhay na laging umuupo sa tomba-tomba. Tapos patay na, gumalaw yung tomba-tomba. Di ba? Kakausapin naman ng sasabihin Lolo, Huwag na magparamdam. wag na po kayo magparamdam. Okay na po kami dito. Di ba? Inangin lang. Karanasan yun, experience yun. May mga experiences na ganyan. Naalala ko po siya yung katabing bahay ko. Mm. Kila ako yun. Sabi nung anak niya, ay, alam mo, Tema, si Lola nandito kagabi. Paano mo nalaman? Kasi yung, di ba, siya, pag pinindot mo yung water dispenser, may bumubula na tubig. Oo. Black-black gaganon yung tubig. Kasi umano nga daw yung tubig, yung may bumawas ng tubig sa sa water dispenser. Ano yun? Oh no, yung lola mo. At hindi pa kumuha ng baso dun sa kusina. Sabi ko sa kanya. So, wala pong mga katotohanan yon. Ang patay po, biblically, hindi na po makakabalik. Kumuha daw ng tubig. Kasi kung lahat ng patay, magbabalik, magpaparamdam, di ba? Yung mga pinatay, lalo yung mga ginahasa, di balikan na nila yung mga gumahasa sa kanila. Sakalin na rin nila. Di ba? Kaya hindi na po talaga sila pwedeng bumalik. Pagdarayan mo. And letter D, private or prophetic revelations must not be the source of Christian doctrine. Ito, yung mga private, yung mga prophetic revelation, yung mga private revelation, Kaya, yung iba lalapit sa iyo, Pastor, meron pong fresh revelation. Di ba? Yung mga ganun, yung mga fresh revelation daw. Ano yon? Brad, o sister, alam niyo po ba, naniniwala, kasi may na-experience ako niyan, sabi niya sa akin, naniniwala po ba kayo na merong Trinity? Opo naman, yan ang doktrina namin. Ang fresh revelation, merong God the Father, God the Son, and God the Mother. Press. Saan mo hinango yan? Di ba? Fresh na fresh nga yan. Ano yan? Hallucination? Fresh from Kaya minsan pagka may lalapit, pagka merong sa akin, Pastor, nang-usap sa akin ng Panginoon. Ano sabi ni Lord sa iyo? Pangalawang tanong doon, sure ka? Si Lord ang nang-usap sa iyo. Di ba? Kasi mayroong mga ganun Pastor, sabi sa pastor niya, nang-usap sa akin ng Panginoon. Ako na raw magiging pastor dito. Yan, ganun. No, sabi ng pastor, magantay ka sa tamang panahon mo. Parang hindi siya may traffic po sa bahay namin. Yung nangangaral siya. Agad dyan sa taas daw sila ng ng Watson. Yung church dyan. Hindi niyo po ba alam, ma'am, na may babaeng Diyos? Ayan, babaeng Diyos. May babaeng Diyos? Ayan yung Ay, mga... sige, sorry ho. Saka na ho tayo mag-usap kasi nagkakaingay yung mga aso Sabi ko alam. Ang ingay-ingay ng aso namin. Si Gerson, sinabi ni Gerson Saan sa Bible yan, ate? Alam ko lang kasi, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yung babae. Si Holy Spirit na babae. Sabi ko saan Yun lang ang kanila, oo. Yung babaeng Diyos pala. Feminine. O sige, sabi ko, saka na lang tayo mag-usap o nagkakaingay mo yung mga aso sabi ko. Para umalis na lang. Kaya yung mga ganyan, mga fresh revelation na yan, mga prophetic revelation. Talaga may Oo. Kaya, Sabi ko, saan ba church nyo? Diyan daw sila sa taas ng Watson. O katabi ng Watson.
Di, Ako may church dyan, Bishop eh. subukan mo umatin doon para makita mo. Meron Bishop, doon. paano nakilala ko yung babae? Punto yun ah. Para maobserbahan lang, di ba? Parang may watson dati. Parang may nabasa nga akong simbahan dyan. Uy, ang galing. Kaya may God the Mother na. Saan po nakalagay yan? Punto. Hindi, pagkagano kasi, hindi ko na i-entertain. Hindi Wala. kasi ligaw sila eh. Okay, Isaiah chapter 8 verse 19 to 20. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay, sa kautusan at sa pagpatotoo. Kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Oo, di ba? If they do not speak according to this word, no? It is because there is no light in them. Kaya naghahaka-haka sila. Sabi doon, ano? And when they say to you, pag sinabi nila sa inyo, anong sasabihin nila sa inyo? Seek those who are mediums. Magpakonsulta ka sa mangkukulam. Kay Mang Kepwe, magpagamot ka. Mga ganun, ano? Di ba mga ganun? Sa mga espiritista, magpagamot ka doon. Sisihuni. Hindi po makapagpagaling man po yan, Ano lang lalo yan? ka magiging malala dyan. Pansamantala ng kagalingan dyan, yung gumaling ka. Kasi yung body spirit. Di ba yung nag-o-opera kunyari, ano? Nakakita sa'yo. Hinalungkat ang bituka mo, tapos nakakita ng tansya, nakatrumpo, di ba? Kung ano-ano. Ay, kasi May pala pa na po sa tiyan mo. Akala mo ba, nagkasya ba yung pala sa loob ng tiyan mo? Di ba? Yung alam. practical na lang. Spiriting nyo. Kunyari, pinatulog ka. Ano yan eh, parang doktor din yan. Doktor Kwak-Kwak ka. Doktor Kwak-Kwak yan. Mga mediums. Mga mangkukulam, mga manggagaway. Spirit yun. Yan ay mga ano yan. Kapangyarihan ng itim. So, Kapangyarihan ng daya ng demonyo. Parang yung unang ginan ko ang hilig Bishop sa ano yung, sino ba yun yung sa water toning Bishop? toning, Ay, toning water. yung Oo, mayroong araw yun, toning water, ano? toning water, di ba Bishop? Toning, Uso oo. yun. Johnny. Sino yun? Johnny Midnight. Midnight Opo. pala. Johnny Midnight. Johnny Oo, Midnight. yan, oo. Pagtatayo ka ng pyramid sa lamesa, Lalagyan tapos tubig. gigisingin ako Bishop. Uy, maglagay ka na ng isang pitcher na tubig dun sa ilalim ng ng pyramid. Alam mo, pagka eto na, nagsasalita na si Johnny Midnight sa radyo. Tinatayuan ako ng balahibo, naiihi ako. Oh, Bishop. Sabi ng nanay ko, huwag ka nang tumira doon sa benan mo. Pati ikaw, baka bandang kumuli, sira na rin ng ano. Hinawat ako ng nanay ko tumira doon. So, Ang yan. hilig sa toning water, Mga ano yan? oh, Mga yun mediums na. yan. Yung si Oleander Bishop, yung anak ko panganay. Oo. Hanggang sa Yeah. lumaki yun, toning water ang hilig. So, hindi po dapat kinakausap ang patay. Toning water. Di ba may mga ano, kahit may Kristiyano, naririnig mo eh. Kakausapin yung patay na ano, sasabihin. Sasabihin pa Sabi yun, na, dalhin mo na yung Tay, mga sakit. bantayan niyo po kami dito. Bantayan Yung mga mo. ganun, ano, ikaw na po ang bahala magbantay sa amin, mag-iingat sa amin. Siya ang sarili. Tay, di ba mga ganun, Lolo, kunin niyo na po yung sakit ni ano, dalhin niyo na dyan sa... Ang kulit eh. Hindi dapat... Parang ano sila no, bulag. Na yung talagang ang patay na yan, kaya namatay yan, walang ano yan eh. Kaya, Wisdom ay. na nagmumula. Isa pa yung ano, di ba, pestang patay, punta na sementeryo. May daladalang ano, may biko, Iyahay. di ba? May sigarilyo, merong Ginebra San Miguel, may gin pa, may gin pa dala kasi lasinggero yung namatay eh. Sabi ng mga supultorero. Tuwa. Lalo hindi pa nakabukas yan, ano? O isang kaha yan, ano? Sige, wag sana maulanan yung sigarilyo, di ba? Aabangan talaga ng mga ano yun. Supultre. So, the written word of God is the ultimate criterion for judging prophecy, dreams, or other revelations. You know? Pagka ano, no? Kahit yung mga gesture ng mga kulto-kultong pananampalataya ngayon,
di ba? Oo. Nagkananood kayo sa FB, nakita niyo merong pastor doon na ano eh, na kung ano mga ginagawa sa kanya mga member. Naniniwala na ba yung mga membro, di ba? Kung anong gagawin. Grabe. Kaya nga eh. Kaya nga may pananagutan yung mga ano. Merong gumagapang sa pader. Di ba? Kaya Bishop, Merong meron tomba-tomba, sa katombahan. Sa Facebook po, yung pastor, hinahalikan niya yung mga member. No. Sa lahat, sa bibig mismo. Wow, Para daw yung spiriting Yung- pastor. Oo. Magkaroon ng... Mag-transfer. Mag-transfer doon. Diba, Oo. Bishop po? Yung niyoma yun eh, yung hiningahan. God breath. Sa ano, sa... Kaya magulat ka, may mga membro sila talaga. Naniniwala talaga naman sila. Meron yung ano talaga eh, no, nadadaya. Oo. So meron doon yung hinuhugasan niya yung paa ng mga miyembro niya, lalo na yung mga babae na hugasan talaga hanggang hita hinuhugasan. Pagtapos hugasan, inahahitan yung hari. Ay, Oo, inahahitan. Hindi na yun talaga. Kita mo, Ano na yun, sa demo. meron ganung mga kaganapan diyan sa FB na yan. Mga demonic teaching, demonic gesture, oh, yun, Simon. di ba? Pagsamba. Demonic ritual talaga, pero ang daming miyembro ha. Dami na Yung sa ano nga, sa Old Testament, yung ginagawa nila pagsamba kay Baal. Yung iba naman habang nag-worship sila may baga. Nakapaa sila, nagsasayaw sa baga. Nilalakaran yung baga. Oh. Biblik. Pag-worship yung sa demonyo eh. Matindi, kaya kailangan natin ng wisdom, di ba? Sinusukat natin sa Bible. Pag unbiblical yan, Yan wala kasi yan. yung makikita mo ng ano. Letter C. Pattern. The Bible demands obedience as only God can expect. Amen? Obedience, yung blanco po. Luke 24. The Bible demands obedience as only God can expect. 24, 25 to 27 ng Luke. Sinabi niya sa kanila, o mga taong haling at makukupad Haling. ng mga pusong magsampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi bagat kinakailangan si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaalinaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Amen. Amen. So, sabi nga uli ng 24-25, then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. So, in John 8:31 to 32, so Jesus was saying to those Jews who had believed in him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. No? Sa 36, so if the Son makes you free, you will be free indeed. Amen. Amen? Kung kayo po ay pinalaya ng anak, tunay ngang kayo po ay malaya. Amen. Amen? Sa 12:48 ng Book of John, ang sabi po diyan, 12:48. he who rejects me and does not receive my sayings has one who judges him. The word I spoke is what will judge him at the last day. Amen. Amen? Amen. So, ayan po. Kaya, napaka-powerful po ng Word of God. Amen. Napaka makapangyarihan na salita ng Diyos. Kaya dapat po ang salita ng Diyos gawin po nating final authority ng atin pong mga doktrina. Na po? At yung una nga na pinag-usapan po natin about the Word of God, the Bible claims to be divinely inspired. Amen? At yung pangalawa, the Bible claims to be the final authority and hence the final court of appeal and only source and norm for all doctrine. Amen? Dahil nga final authority ito, we are not to add anything to what God has said.
Pangalawa, we are not to take anything away from the declarations of God. Pangatlo, we are not to formulate doctrines that are contrary to the Word of God. Amen? So, that's all. Next week, why is the Bible necessary? Yan ang ating pag-usapan. So, ikaw po, Pastora Virginia magturo. Roman number 3, no? Picturean mo na kung saan man naaabot ako. No? Ang buong Roman number 3 lang. Kasi sumunod Roman number 4. Okay, tayo pa'y manalangin. Sir Abraham, close us in prayer. Okay po. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga katuroan na pinalabas po ninyo sa bibig ng aming Bishop Roque. Maraming Yes, salamat Lord. po sa pagkilos sa kanyang buhay, sa paghahayag ng mga salita, mga katuroan na aming magagamit sa aming buong buhay. Gayon din po sa aming paglapit sa mga tao na mga naliligaw. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin na mag-isa kaming tanglaw sa kadiliman ng mundong ito. Yes, At Lord. patuloy po ang maturuan mo po ang bawat isa sa amin na maging mabuting lingkod mo sa lahat ng pagkakataon. Yes. Alam po namin na ang pagsubok ay mas matindi kesa sa aming mga naiisip. Ngunit kami po ay nagtitiwala sa iyo at kami Yes, po ay Lord. lumalagak sa inyong sa inyong kalooban naman. Ang lahat ng aming mga plano sa buhay ay aming nilalagak sa inyo. Gabayan niyo po kami sa isang buong linggo na darating at muli po ay magkita-kita po kami ulit mag-aralan. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Cristo Jesus. Amen. 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 Okay, God bless. O, Sam, sa'yo, balik mo yung